Amen. Pero kung tatanungin mo, amen, ang Diyos, wala, zero, bagsak, dislike, amen, hindi ka like, amen, hindi ka kanais-nais sa paningin ni Lord, kasi madumi ka, amen, may mga hidden ka na kasalanan na akala mo lang wala, pero meron, at meron, amen. Ayan po, no? So, the task, sabi na, amen. Preach the word, amen. Now we jump to number 2. Ready yourselves the time. Amen. Be ready in season and out of season. Amen. Sa ibang translation po, no? Be ready in season and out of season. Sa Amplified Bible po, keep your sense of urgency. Amen. Stand by. Be at hand ready. Amen. Whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable, whether it is convenient or inconvenient, whether welcome or unwelcome, you as preacher of the word are to show people in what way their lives are wrong. Amen. Dahil yun po ang ginawa ni Jesus. Amen. Pinakita ko na sa atin kung paano yung pagtingin sa atin ni Lord. Amen. Or ni Father God. Amen. Siya yung nag-connecta. Amen. Sabi pa nga po dun sa Old Testament, no, yung pagtingin natin ng nating mga tao sa isa pang tao, basta sa itsura, appearance. Amen. Pero hindi po natin nakikita yung nakahago, which is nakikita ng Panginoon, that is the heart. Amen. Bakit ang puso mo sa paningin ni Father God kung wala dyan si Jesus? Kasi si Jesus lang po nakikita niyang perfect, maganda. Amen. Amen. Kung andyan si Jesus sa'yo, maganda ka, guwapo ka. Amen. Spiritually speaking. Amen. So, yun po, no? Be ready in season and out of season. So, ang tanong po, di ba, sabi nga, preach the word. Kailan? Sabi nga, be ready in season and out of season. So, that is all the time, no? Amen. Sabi pa nga, no, dahil maraming mga nakakaranas ng persecution or ng mga Kristiyano na born again ka, okay, tama. Tapos, the next time na makasalamuha mo siya, parang nanilibili siya sa'yo, parang gano'n. May mga nararanasan po akong gano'n sa work, amen. So, ang ginagawa, amen, nung ibang Kristiyano kilala ko, amen, ito, hindi tayo sigurado, si Lord lang nakakaalam kung Kristiyano nga sila, amen. Dahil gano'n yung tingin sa kanila ng world, especially ng colleagues nila or workmates nila, no? Kristiyano ka, okay, naslaw ng dali, inggawan mo, makipag-conform yun. Amen? May kilala po kong isang Kristiyano doon, no? Sabi po niya, Kristiyano siya. Amen? Every Friday po kasi sa work, ang tawag nila doon, beer day. May libre pong beer sa office. Amen? Nasa cooler, tapos kuha ka lang. Unlimited. Amen? Tapos yung isang Kristiyano, meron kaming parang chat room sa work. No? So, andun lahat ng mga katrabaho mo, nagbibigay siya, Happy Beer Day, guys! Sabi ko, Lord, sabi ko gano'n. Alam ng mga workmates namin na Kristiyano siya, bakit siya nag-greet ng Happy Beer Day? Amen? Alam ba niya kung ano, pag ginagawa, amen, ang beer. Amen. Ang beer, pag tinake mo, may alcohol yan. Amen. And whether you like it or not, nasisira ang katawan mo, nag-deteriorate. Amen. Dahil sa mga naiiwan niyang mga kung ano-ano chemical. Amen. Sa katawan mo. Amen. At nasisira ang body mo. Sino ang nagbigay ng body mo? Si Father God. Amen. Binigay niya. Ibig sabihin, hiniram mo lang. Amen. So, anong karapatan mo para dumihan siya? Para sirain siya? Amen. So, yun po yung naisip ko nung nakita ko po yung greeting ng yun. At sabi ko po sa Panginoon, Lord, nawa, amen. Dumating siya dun sa time na magising siya, amen, yung bibig siya ng Panginoon na, Uy, anak kita, bakit ka nakikipag-conform? Amen. Kasi pag hindi siya nakikipag-conform, lalayuan siya tulad ko. Amen. Nung Friday po, naglalakad kami pa uwi ng mga katrabaho ko. Hindi kasi kami kasalita sa office kasi ang topic po nila palagi, kalaswaan. Amen. At nagpapakinig tayo kapag narinig ko sila.
kasi namin, EA, no, or executive assistants. Amen. So may boss kami sa ibang bansa, Australia and United Kingdom. Ina-assess mo sila, magsasend sila sa ng file, paki-scan to, o kaya, o may order kami, may deliver kami, pakikitawagan yung mga address, paki-check kung na-deliver yung items, ganyan-ganyan. So may boss ka. Amen. So ang ginagawa namin, naka-computer lang kami. So libre mag-usap-usap. Amen. Tapos libre ka din kung ano gusto mong i-open na site. Amen. Yung iba nagbubukas sa Facebook, yung iba nagbubukas ng kung ano-ano site. Amen. Tapos isi-send nila dun sa chat room. Amen. Sabi ko, paano nung minsan, Lord, i-delete ko na yata itong conversation na to. Sabi ko, ganun, kasi nakakadiri mo ako mapasok na mail sa akin. Sabi ko, kung hindi na talaga dahil dun sa boss ko, hindi ko makakalis dun eh. Kasi dun din po sila nagsisend ng mga tasks sa akin. Amen. So, ginagawa ko na lang po, pag alam ko na hindi yung boss ko yung nag-message, hindi ko na lang tinitingnan. Kasi nakakadiri talaga. Amen. At makakaawa lang sila kasi nag-i-enjoy sila sa gano'n. Ang ingay-ingay ng office dahil sa tawanan nila, may mga pag-nanonood silang video na hindi ko maunawaan kung ano. Amen. May sumisigaw, may mga palakpak, talagang nagtatawanan sila. At kung ano yung mga sinasabi nila, mga bagay na parang napagkailaran ko yung isip mo kung ano yun. Amen. At ginagawa ko na lang po, nag-headset ako. Sige nga. Amen. Kung hindi pa rin talaga kaya ng headset, amen. Kasi doon po sa internet policy ng office, no? So, hindi ko alam kung alam nila yun, amen. Yung pag-Facebook, pagbubukas ng ibang site, ng YouTube, amen. Bawal po yun eh. Amen. So, hindi pwede kasi yung, especially YouTube, yung video streaming, or video streaming, kasi na-interfere yung connection ng isang executive assistant sa boss niya, baka bumagal yung connection at ayaw nila yun. Amen. So, sa base dun sa internet policy, tumalabag na sila. Amen. Binubuksan nila yung iba't ibang sites na hindi naman talaga dapat buksan, hindi connected sa work nila. Amen. So, sabi ko nga po kay Lord, ang dami nilang nalalabag, sabi ko gano'n, bakit hindi nila alam na bawal yun? Internet policy. Amen. Naka-memorandum naman yun. Amen. So, tapos ang ginagawa ko na habang nag-work sila, nag-chat na kung ano yung ginagawa nila. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, dun sa unang work ko, umalis na ako dahil sa mga nakakadiling mga bagay na ito, gano'n. At hindi ko yung nakayanan kasi ang scenario naman ko doon sa dati kong trabaho, 3 lesbians yung katabi ko, at kanina pinag-uusapan nila yung girlfriends nila. At kung ano ginagawa nila sa gabi, nakakadiling ko yan, amen. Kung wala ka ng Diyos, mag-tolerate mo ba yun? Hindi. Amen. Kasi ang nakasanayan ko lang na naririnig si Lord, ang salita niya, yung mga kanta, amen, yung mga kanta na nagbibigay papuri sa Kanya. Amen. So, pero sa mga naranasan ko po sa mga katrabaho ko, amen, hindi po nagkakabilang sa puso ko yung pagkaasar sa mga naririnig ko. Amen. Kailangan i-overcome yun at mag-dwell ako dun sa compassion, sabi nga nila. Amen. Sabi doon, no, may isang song na narinig ako. Sabi niya, preach the word, preach the cross, preach redemption to a lost and dying world. Sabi nga. Amen. So kahit na gano'n pa kasama, ang nakikita ko sa mundo, amen, still, amen, kailangan mong gumawa ng mga alternatives para still, makasama ka nila, pero hindi ka nila makasama. Amen. May difference po kasi yun. Amen. At ang Friday night nga po, no, habang pauwi kami sa daan, dahil kahit nasa daan na kami, ganun pa rin ang topic nila. Amen. So, tahimik na lang ako. Amen. At syempre, dahil naghahanap ako, hindi ko talaga nakikipag-usapan, nakikipag-talabino na lang ako kay Lord. Amen. Sabi ko, magagamit ko to. Amen. Lord, para bigay ka ng glory. Amen. So, yun po na habang naglalakad kami. Sabi, may nakita po kasi ako sa lalaking parang nag-jogging, parang Korean siya. So, that is 1 a.m. 1 a.m. pa uwi po kami, no? We're in group like 8 or 7. Tapos, sa sarili ko lang, hindi ko alam na nasabi ko pala. I was thinking out loud. So, nasabi ko pala, may kailangan mo mag-jogging. Sabi ko gano'n, so natawa ako, ano? Kasi 1 a.m. nag-jogging, mga kaka-kaka pa. Amen. So, nung nakita ko siya, natatawa ako. Tapos, kailangan mo mag-jogging. Sabi ko, tapos tinignan nila akong lahat na gano'n, dahil nasa likuran po ako. Sabi, tinignan ko nila ako na gano'n, ay, magsalita tayo. Sabi nila sa akin. Amen.
Iwasan mo ang mag-uusapang malalaswak at walang kabuluhan. Sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. That's right. Amen. So yun po yun. Yun yung naglalaro sa utak ko nung sinasabi nila yun. That is part of persecution. Amen. Nung sinasabi nila yun, akala ko pipikan, di ka ako nagsasalita. Amen. Pero naman ako, paano naman ako magkikasalamuha sa inyo kung ganun yung topic. Amen. Pero napansin nga po nila, pag grupo sila na ganun yung usapan, hindi ako nakikisali. Pero pag halimbawa, lumapit yung isa, baka si Kuya Gian, ano ginagawa mo? Sabi niya. Kasi iba-iba po yung boss namin, iba-iba yung ginagawa namin. Pero para-pareho kami executive assistant. Tapos sabi ko, nag-Twitter ako para dun sa boss ko, hinahanapan ko siya ng followers. Sabi ko, tapos meron din akong task sa ganito, sa ganyan. Okay. Sabi niya, so anong kinain mo sa lunch? Sabi niya. Tapos sabi ko, bakit hihingi ka? Sabi ko, ganyan. Sa gina-joke ko po siya. Tapos sabi niya, hey, grabe niya, saan ka mag-joke? Sabi niya, ganyan sa akin. Amen. So, pag group talaga sila, ayoko talaga. Kasi, pag nagsasali-sali yung minds nila, iba eh. Ibang ruta yung dinadaanan nila. Amen. Pero sabi ko nga po kay Lord, no, there is still hope sa mga taong to as individuals. Amen. Tulad ng isa, si Kuya Gian, no, sinasabi po niya, ganun siya. Pero pag tinitingnan ko siya, hindi naman. Nagiging ganun lang siya pag kasama niya yung mga ganun din. Amen. So, sabi ko nga po kay Lord, Lord, may identity crisis si Kuya Gian. Tutulungan ko siya. Amen. Gusto ko i-realize sa kanya na hindi siya bakla. Kasi walang kinikita bakla si Lord. Amen. Amen. Sabi nga, God created man and woman. Wala namang God created lesbian and, diba? Gays. So, yun po yun. Amen. At, nakaka-bless po kasi may mga opportunities na dumadaan, no? Nung minsan nga po, napag-uusapan yung parang religion, ganyan. Tapos sabi po ni Kuya Gian, dun sa isa namin kasama, si Ate MJ, sabi po niya, Uy, Gian, balo mo, bad ko rin dati, sabi niya gano'n. Kasi nag-church po si Ate MJ, ibang denomination naman. Sabi po niya gano'n, balo mo, bad ko dati, sabi niya gano'n. Sabi po ni Kuya Gian, ikaw, sabi niya, ay, nag-realize, sabi niya, mo bakit bad? Sabi niya gano'n. Kasi daw, ang parang nag-johnny face daw si Ate MJ, ganyan. Tapos nanitignan ko si Ate MJ, Lord, sabi ko gano'n. Tapos ang balik sa akin ni Lord, bakit ikaw ba? Sabi niya gano'n. Amen. So, oo nga, Lord, nagsama ko rin. Sabi ko, Amen. Isa rin ako sa mga masasama noon. Amen. At pag tinitingnan ko nga po yung buhay ko ngayon sa buhay ko noon, yung noon, as in complete darkness. Amen. Pero ngayon, as in light. Amen. Light, everyday favor, everyday grace, everyday goodness, mercy, lahat. Pinapalaw ka. Sabi niya, even blessings. Amen. Pinapadala ni Lord para sa'yo lang. Amen. May specific blessing ko para sa bawat isa. Ang Panginoon. Amen. Amen. So, yun po ano, in season and out of season, sabi nga. So,